261. Hindi pinansin ni Yuhao si Yuan at ngumuso kay Lance. Lance, ngayon ay nalampasan na ng galit ko sa iyo si Yuan, binugbog mo na ako dati, ang nangyari kahapon ay ikaw din ang may kasalanan, gusto mo pa rin akong hayaan umalis ka na, hindi ka ba nagbibiro? Ngayon ako at si Yuan, kumain na pareho, kahit payag akong palayain ka, ayaw ni Yuan, kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Yuan. Umungol si Yuan, Yuhao, hindi ka pa rin nagmamadali. Gusto ni Yuan sa ngayon na kainin din si Lance, para maging balanse man lang ang kanyang psikolohiya, ang numero 1 martial arts ng paaralan ni Lance ay kumain pa rin. Bumantong hininga si Lance at nagtanong, Yuhao, tinatanong kita sa huling pagkakataon, handa ka bang palayain ako? Ngumuso si Yuhao at inutusan ang kanyang tagasunod, gawin mo. Sa sandaling iyon, biglang naputol ang lubad sa katawan ni Lance, at ipinalakpak ni Lance ang kanyang mga kamay na parang walang nangyari. Lance, ikaw. Natarante si Yuhao at umatras ng ilang hakbang. Humalaklak si Lance, Yuhao, sa tingin mo ba ay ginawa ng iyong pamilya ang lihim na plano ng Wuji Soft Tendon Disintegration laban sa akin? Huwag kang manginis. Ikaw, malinaw na wala ka ng lakas. Natakot si Yuhao. Ngumuso si Lance, paano mo malalaman na nakita ng iyong mga mata na wala akong lakas, sa totoo lang, gawa lang ang lahat, gusto ko lang makita kung ano ang gusto mong linlangin ng batang ito para umakyat ako. Sa bubong. Ano? Ginawa mo talaga. Natakot si Yuhao at napaatras. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sandaling ito, galit na galit ang puso ni Yuan, talagang nagmamig si Lance, pagkatapos, ngayon lang na ipinatupad ni Yuhao ang hindi makataong plano sa kanya, mukhang nanginginig pa rin si Lance, na para bang hindi niya mapigilan. What the hell, talagang pinanood niya itong ginagawang hindi makataong plano. Lance, pupuntahan kita. Pinunit ni Yuan Liao ang langit at sumigaw. Nakita ni Lance si Yuan Liao na itinutok ang kanyang sibat sa kanya at sinabing, Yuan Liao, may sakit ka ba, bakit bigla mo akong sinisigawan? Kinagat ni Yuan ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lance, hindi ka tao. Paanong hindi ako tao? Hindi ka man lang nalason, pero noong pinilit ako ni Yuhao kanina, umasta ka na parang nalason, hindi ka tao, nanood ka ng hindi nakalaya kanina. Tumawa si Lance, aaminin ko na nagpapanggap ako, ngunit hindi ko pa ito ngayon, kaya bakit ako makakawala ng mabilis? Umungol si Yuan, Lance, ikaw anak ng aso, kung nakalaya ka kanina, Yuhao at ang iba pa ay natakot at nakatakas kanina, sinadya mong maghintay hanggang matapos si Yuhao na ipilit ang sarili sa akin bago ko mawala, kasuklam-suklam ka. Haha, kahit anong sabihin mo. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Yuhao at ng kanyang tatlong tagasunod ang pagkakataon na subukang tumakbo. Gusto mo pa bang tumakbo? Ungol ni Lance at hinabol siya, at si Yuhao at ang iba pa ay sinunggaban ni Lance nang hindi nagtagal. Binuhat ni Lance si Yuhao at ngumisi, Yuhao, how dare you? How dare you put a secret hand on me and try to force me to eat human yellow, you damn it, ayaw mong tumambay. Nakita ni Yuan ang sandali na tinanong ni Lance ang hitsura ni Yuhao, galit, si Lance ay sadyang naghintay hanggang sa mapilitan siyang matapos bago kumilos, ang walang hiyang kontrabida na ito, kinasusuklaman ni Yuan ang Katie ng ngipin ni Lance, ngayon sa mga salita ni Yuhao, kung sinabi niya. Mas maaga, siya Yuan ay hindi magiging malungkot. Mapatla ang mukha ni Yuhao, hindi siya makapaniwala kung bakit hindi epektibo ang Wuji Soft Tendensa na ginawa ng kanyang pamilya laban kay Lance, may antidote ba si Lance? Pak! Itinaas ni Lance si Yuhao at pagkatapos ay hinampes siya ng isang mabangis. Pagpapaypay sa sahig. Slap slap. Hindi siya pinakitunguhan ni Lance at binatukan siya ng ilang sandali hanggang sa namamaga ang katawan ni Yuhao at hindi siya makagalaw habang nakahiga siya sa lupa. Ang tatlong sidekicks ni Yuhao ay pinalo din ni Lance saglit, at lahat sila ay naging malalaking baboy. Pagkatapos lamang nito ay tumigil si Lance. Si Yuhao ay binuhat ng kanyang tatlong tagasunod, at nakatakas sa abo. Tumingin si Lance kay Yuan at pinitik ang kanyang daliri, isang 10 sentimos na barya ang lumipad palabas at binaril ang lubad ni Yuan, ngumiti si Lance, you're welcome.
Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Lance. Sobrang kinasusuklaman ni Yuan, halatang naiwasan niya itong magdusa ngayon, kailangan lang ipaalam ni Lance kay Yuhao kanina na nagpepeke siya nito, tapos hindi siya kakain ngayon, galit na galit si Yuan kay Lance ngayon. Para sa sinadyang gawaing ito. Bumalik si Lance sa kanyang klase, kung ano ang nangyari sa bubong, hindi ito inilagay ni Lance sa kanyang puso, bagaman kinasusuklaman siya ni Yuan, ngunit hindi natatakot si Lance sa kanyang puot. Agad na tinawagan ni Yuan si Xiao Jia, hindi man lang alam ni Xiao Jia kung saan siya pumunta, dumating sina Xiao Jia at Rit Ian, natarante at kinaladkad si Yuan sa ospital para hugasan ang kanyang tiyan, sinabi ni Rit Ian sa kanyang puso, Yuan this time is really miserable, originally naiinis pa rin ako sa huling pagkakataon na pilitin niya ako, pero ngayon na makita siyang sobrang miserable, ang huli kong pangyayaring iyon ay walang halaga kung ikukumpara sa kanya ngayon, then patawarin mo si Yuan Liao sa mga maling nagawa niya sa akin noong nakaraan. Inabot ng 2 oras ang doktor para tuluyang mailabas ang lahat ng bituka at tiyan ni Yuan. Si Shelton ay nakatayo sa tabi ng kama ng ospital, ang kanyang mukha ay hindi mapapantayan. Yuan, anong nangyari? Kinasusuklaman ni Yuan ang tunog, lahat ng ito ay Lance. Galit na galit si Rit Ian, ano? Si Lance na naman, si Lance ang nagbigay sa iyo ng aphrodisiac noong nakaraan, at ngayon ay siya na naman. Idinagdag ni Yuan, ito ay sina Lance at Yuhao. Nagtanong si Xiao Jia, nagtulungan sina Lance at Yuhao para harapin ka. Hindi, si Yuhao ang nanlinlang sa akin at kay Lance na pumunta sa bubong, at binigyan ako at si Lance ng infinitely soft tendon, at pareho kaming nakatali, ngunit, ang pagong na bastard na si Lance, hindi siya. Nalisan man lang, nanood lang siya. Paliwanag ni Yuan. Umiling si Liao Buffalo at sinabing, mukhang hindi na ako makapagpigil, sa pagkakataong ito, wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng mundo sa labas, kailangan ko siyang hanapin. Abalang sinabi ni Rit Ian, Uncle Liao, mahusay, sa wakas ay magagawa mo na. Napabuntong hininga si Shelton, nagsisisi ako ngayon, bakit hindi ako kumilos ng mas maaga, kung nakagawa ako ng mas maaga, napakaraming hindi mangyayari kay Yuan. Tinanong ni Yuan, Tay, kailan ka lilipat? I'll make my move this afternoon. You guys stay out of this matter, baka mapilayan ko si Lance, baka mapatay pa siya. Pinatay. Nagulat si Rit Ian at ang iba pa. Sinabi ni Xiao Jia, Tio Liao, ngayon si Lance ay nobyo ni Yana si Yana ay kapatid ni Elsa kung lampoin mo si Lance, paano ka pakakawalan ni Elsa, kung papatayin mo si Lance, ito ay higit pa tapos na. Sinabi ni Shelton, kaya't hiniling ko sa inyo na huwag kayong makialam sa bagay na ito, magpanggap lang na hindi ko ito sinabi, palihim akong pupunta kay Lance, at walang makakaalam pagkatapos. Mabuti. Ang Palanan Middle School ay natapos na sa pag-aaral sa tanghali, sina Lance at Yana ay pumunta sa restaurant para kumain ng magkasama, si Sally ay hindi gustong makita ang matamis na mukha ni na Lance at Yana, kaya pumunta siya sa cafeteria ng paaralan kasama niya sa ang parehong mesa. 262. At sa sandaling ito, sa harap ng Palanan Middle School, sa isang kotse, si Shelton Liao ay nakaupo sa likod na hanay, ang kanyang mga mata ay pinagmamasdan si Lance na kumakain sa restaurant. Ngumuso si Shelton, kumain ka, baka ito na ang huling pagkain mo, pagkatapos nito, kailangan mong maghintay sa kabilang buhay. Tanong ng driver, Kuya, balak mo ba talagang patayin siya? Nanlamig ang mga mata ni Liao Buffalo, walang buhok, mukha ba akong nagbibiro? Pagkatapos kumain ni Lance, hiniling ni Yana si Lance na samahan siyang mamasyal sa paligid ng campus, at hindi tumanggi si Lance, hinawakan siya sa kamay ni Yana habang naglalakad siya sa campus. Hindi alam ni Yana kung bakit, ngunit palagi siyang naglalakad patungo sa mga lugar na hindi gaanong mataong, at halos nasa likod siya ng burol. Bakit palagi kang pumupunta sa hindi gaanong mataong lugar? Tanong ni Lance. Namula si Yana at tusong sinabi, alin nga ba? Sa katunayan, gustong pumunta ni Yana sa isang lugar kung saan walang tao at maging mas malapit kay Lance, magkayakap silang dalawa o kung ano paman, ngunit hindi niya inaasahan na maramdaman siya ni Lance.
Sinabi ni Lance, inutusan ka ng iyong kapatid na babae na huwag akong halikan, lalo na't makipagtalik sa akin bago ang kasal. Ah, narinig mo ako. Oo, alam kung gusto mo akong dalhin sa kung saan walang tao ngayon at makipagtalik sa akin ng premarital, hindi ako magiging ganoon casual, don't you dare. Fuck you? Ano bang iniisip mo? Ganon ba ako casual na tao? Gusto ko lang yakapin, hawak mo lang kamay ko, never mo pa akong niyakap, yayakapin mo ba ako? Namula si Yana. Obligation din ba ito ng boyfriend? Oo naman. Oo. Niyakap ni Lance si Yana sa kanyang baywang. Ouch! Hindi magkayakap ng ganito, standing face to face. Ibinaba ni Lance si Yana ay humarap sa kanya at sinabing, yakapin mo ito. Walang pagpipilian si Lance kundi yakapin si Yana sa kanyang mga bisig. Niyakap din ni Yana ang baywang ni Lance gamit ang kanyang backhand at idiniin ang kanyang mukha sa dibdib ni Lance. Tulad nito, tahimik na nakatayo, napakainit ng pakiramdam ni Yana. Niyakap ni Lance si Yana, hindi ko alam kung ano ang iisipin, ang eksenang ito, parang minsang naaalala ni Lance, minsan siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay pumunta sa Munan, isang araw sa gabi ay umulan ng malakas, ang kalangitan ay kumikidlat. At kulog, ang nakababatang kapatid na babae ay natatakot sa kulog mula pa noong siya ay bata pa, agad na natakot na tumalon sa mga bisig ni Lance. Si Lance ay ganito, hawak ang nakababatang kapatid na babae, hanggang sa makalipas ang 2 oras ay tumigil ang ulan. Sa oras na iyon, si Lance ay 16 na taong gulang lamang, at ang maliit na kapatid na babae ay 14 na taong gulang lamang. Biglang sumakit si Lance sa loob, ang nakaraan ay hindi na maaalaala. Mabilis na inalis ni Lance ang mga iniisip sa kanyang isipan, at kung pag-isipan pa niya ito, magkakaroon siya ng panibagong sakit ng ulo. Ngunit sa oras na ito, si Yana, na nakahawak sa mga bisig ni Lance, ay biglang bumagsak sa buong katawan ni Lance. Yana, anong problema mo? Hahaha. Isang tawa ang nagmula sa ilang metro sa likod ni Yana. Tumingin si Lance, na-distract lang siya, at si Yana ay sinampal ng walang malay. Ang taong gumawa ng tawanan ay may itim na talukbong sa kanyang ulo na nakapulupot ng mahigpit, 2 mata lang ang nakalabas, at nakasuot din siya ng isang set ng masikip na damit pang practice, na para bang ayaw niyang may makaalam kung sino siya. Sino ka? Tinitigan ni Lance ang lalaking nakamaskara. Ang lalaking nakamaskara na ito ay si Shelton. Si Shelton ay nag-aalala tungkol sa paghahanap ng pagkakataong mag-strike, ngunit hindi niya inaasahan na mamasyal sina Yana at Lance, at habang naglalakad sila, mas lumalayo sila sa landas. At halos nasa likod na sila ng paaralan. Kaya, nang matagpuan niya ang pagkakataon, si Leo Buffalo ang unang sumampal kay Yana at nawala ng malay, habang si Lance ay hindi alam kung ano ang iniisip niya. Sinamantala ni Lance ang pagkakataon na tingnan si Yana, nahihilo lang siya, at walang mabigat na problema. Ano ka ba? Malamig ang tingin ni Lance. Lance, ngayon ang araw na mamatay ka. Hingal sa bibig. Si Shelton ay hindi gustong magtagal at mabangis na sumugod kay Lance, habang binubunot ang kanyang espada sa kanyang kamay. Walang espada si Lance sa kanya, buti na lang may espada si Yana sa kanya, ngunit hindi mahalaga, kahit walang kamay si Lance, sapat na iyon para sirain ang kalaban. Swoosh! Si Shelton ay may ilang sunod-sunod na sword moves, si Lance na may isang kamay na nakahawak kay Yana ay madaling umiwas. Si Shelton ay medyo hindi kapani-paniwala, si Lance ay hindi ganoon kalakas, si Shelton, sa anumang paraan, ay isang level 32 na dalubhasa sa martial arts, at hindi niya maalis si Lance sa distrito. Talagang pinasobra niya ang kanyang sarili, level 32, sa harap ni Lance, na natatakot na umabot siya sa level 70, ito ay sobrang ulam. Inilabas ni Lance ang espada ni Yana na may hajijek, tumama ang espada, nakaramdam ng lamig si Shelton at napaatras ng ilang hakbang, pinilit siyang pabolaikin ni Lance gamit ang kanyang espada. Isinandal ni Lance si Yana sa isang bato, pagkatapos ay tumalon patungo kay Shelton at pinatay siya. Swoosh! Matapos ilabas ni Lance ang kanyang pag-atake, sinimulan ni Shelton na madumihan ang kanyang mga kamay.
Si Lance ay hindi rin gumawa ng anumang malalalim na galaw ng espada, dahil ang mga mata ni Lance ay maaaring matukoy kung anong uri ng mga kalakal si Shelton sa isang sulyap. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Shelton na hindi ito makayanan, at ang espada sa kanyang kamay ay halos ibukakan ng espada ni Lance ng ilang beses. Si Shelton ay natakot, si Lance ay mas makapangyarihan kaysa sa akin, paano ito posible, siya ay ilang taong gulang lamang, paanong ang kanyang lakas sa martial arts ay hihigit sa akin. Sa sandaling ito, si Shelton ay napuno ng pag-aatubili at kawalang paniwala, si Lance ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya sa murang edad, hindi ito kayang tanggapin. Ang pinakamalakas na galaw, isang espada sa kanluran. Sa pagmamadali, ginamit ni Shelton ang kanyang pinakamalakas na galaw. Katsa! Sa sumunod na segundo, naputol ang kanyang espada, ang kanyang pinakamalakas na galaw ay walang pinagkaiba sa pinakamahinang galaw sa harap ni Lance. Natigilan si Shelton nang makita niyang naputol ang kanyang espada. Bang! Biglang, ang dibdib ni Shelton ay sinipa ng malakas ni Lance, at si Shelton ay bumagsak sa lupa. Nakatutok ang espada ni Lance sa lalamunan ni Shelton. Si Shelton ay tumingin kay Lance nang may takot at abala sa pagsigaw, "Warrior, iligtas ang iyong buhay." Noong una ay gustong putulin ni Lance ang hood ni Shelton, ngunit hindi na ito kailangan, dahil alam na ni Lance kung sino iyon, na nakita na niya ang pinakamalakas na hakbang kay Yuan Liao, at nang sumigaw lang siya ng mga salitang "Warrior, spare your life", halatang nagmamadali siya at hindi gumagamit ng peking boses. Walang galang. Ngumuso si Lance. "Warrior, iligtas mo ang aking buhay." Si Shelton ay abala sa pagsusumamo. Sinabi ni Lance, "Sampelin mo ang iyong sarili ng 100 beses, kung hindi, gagawin kitang tumalsik ng dugo sa mismong lugar." Salamat, mandirigma para sa awa. Hindi alam ni Shelton Liao kung papatayin talaga siya ni Lance, kaya agad niyang sinampal ang sarili niyang sampal. Sumigaw si Lance, "Hindi ka kumain, tama ba?" Pak! Pak! Napakalakas lang ng tama ni Liao Buffalo, at hindi nagtagal ay namamaga ang mukha niya dahil sa sariling palo. "Warrior, 100 suntok na ang nakumpleto, pwede na ba ako?" Si Shelton ay abala sa pagtatanong, sa pagkakataong ito, gumamit pa siya ulit ng peking boses, akala ba niya ay hindi pa siya natuklasan ni Lance. Gayunpaman, hindi nag-abala si Lance na ilantad ang kanyang tunay na mukha. Ngumuso si Lance, "Sa tingin mo ba napakadaling umalis? Patumbahin mo ang aking kasintahan, lumuhad at yumuko pa ng 100 beses, kailangan mong yumuko ng husto, o gagawin kitang tumalsik ng dugo sa lugar." "Warrior, pwede na ba ako?" Si Shelton ay abala sa pagtatanong. Ayaw ni Lance na pumatay ng sinuman, ngunit hindi niya pakakawalan ang sinumang nakasakit sa kanya. 263. Sinipa ng malakas ni Lance si Shelton Liao sa dibdib, at sa isang paghikbi, ang katawan ni Shelton Liao ay lumipad pataas at papunta sa backwoods ilang dosenang metro ang layo. Noon lamang dinala ni Lance si Yana. Si Shelton Liao ay sinipa ni Lance at lumipad ng ilang dosenang metro palayo, halos mahulog sa kanyang kamatayan, gayunpaman, ang kanyang mga buto ay parang nalalagas, ang kanyang katawan ay walang kapangyarihan, hindi pa siya nakararanas ng ganitong gulo. Ngunit nagawa pa rin ni Shelton Liao na umakyat sa sakit, at humanap muna ng paraan para makaalis dito. Dahil nakasampol at noontog ang kanyang ulo, si Shelton ay nahihilo na at nadadapa, at sa wakas ay nakalabas na sa gilid ng ang paaralan at papunta sa isang naghihintay na sasakyan sa gilid ng kalsada. Nakiusap na siya sa kanyang mga tauhan na magkita dito noon. Gayunpaman, ang kotseng ito ay hindi minamaneho ng kanyang mga tauhan. Ang kotseng minamaneho ng kanyang mga tauhan ay nasa likod pa rin ng ilang dosenang metro, at natisod siya sa maling sasakyan. May isang matangkad at napakataba na babae na nakaupo sa loob ng kotse, laking gulat nitong babaeng ito nang makitang pumasok ang isang bugbog at bugbog na lalaki, ang unang reaksyon ng babaeng ito ay, "Nako, may nakilala akong pervert." Pero okay lang, nag-isip siya ng armas sa pagmamadali. Sa sumunod na segundo, naglabas ang batang babae ng isang bote ng anti-demon spray, at sinabing, pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay magagamit na rin ito.
Swoosh! Ang anti-dust spray ay wildly sprayed patungo kay Shelton. Si Leo Buffalo ay nahihilo na sa pambugbog, ang kanyang mga buto ay nalalagas at siya ay nanghihina, nakikipaglaban hanggang sa kamatayan upang gumapang pabalik, kung saan siya ay maaaring labanan ang dust spray, at siya ay na-spray na bulag. Umungol si Leo Buffalo, walang buhok, matapang ka, ang lakas ng loob mong gumamit ng isang bagay para i-spray si kuya. Naisip ni Shelton na nasa ilalim niya ang sasakyan. Tandaan ang URL. Konsyo 8. Net. Gulat na gulat ang dalaga at sa loob-loob niyang sinabi, paano niya nalaman na? Walang buhok ako. Aba, itong pervert? Sinilip niya siguro ako? Kung hindi, paano niya malalaman? Tingnan natin kung paano ko pinakawalan itong pervert na ito. Iwiwisek ko ang iyong bibig, iwiwisek ang iyong ilong, iwiwisek ang iyong mga tainga. Leo Buffalo orihinal na gustong umungol, ngunit hindi umuungal, ang bibig ay na-spray, at spray direkta sa lalamunan inis, ang boses ay hindi maaaring binibigkas, at ang mukha ay namamaga sa sarili, nuunak dumudugo, sa kung gaano kasakit. Sa sobrang bilis, naubos ang spray ng babaeng ito nang wala sa oras, ngunit tila hindi pa rin siya mapakali, humuhuni, kahit ang babae ni Ben, naglakas loob ka ring suntukin siya. Pagkasabi nun, nag-drive agad itong babaeng ito, sumugod sa school, nag-drive papunta sa harap ng school building, bumaba ng sasakyan at sumigaw, may pervert, may pervert, may pervert. Ang babaeng ito ay napakabangis, si Leo Buffalo ngayon ay nakatagpo sa kanyang bilang na malas, ang babaeng ito ay ang parehong mabangis na napakataba na babae na minsang nag-spray kay Ben sa palikuran. Sa oras na iyon, maingay na gusto ni Yvonne na si Ben ay maging isang bisyo na kabataan. Walang magawa si Ben na ginaya si Lance na pumunta sa palikuran ng mga babae para umihi, at nagkataon lang na nakasalubong niya ang tatlong babae na may dalang spray sa kanila, at isa sa kanila ang napakataba na babaeng ito. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay uminom tingnan ang pinakabagong karagdagan sa iyong sariling website. Huminto lang ang tatlong babae, sinamantala ni Ben ang pagkakataon na tumakas mula sa palikuran ng mga babae, ngunit tumakbo lang si Ben sa pintuan ng palikuran ng mga babae, humabol ang matabang babae at tinanong si Ben, sinabi mo lang na kung sino man ang nag-spray sa iyo ay gagahasain siya, totoo ba? Sinabi ni Ben na may mabangis na mukha na hindi siya nagbibiro. Pagkatapos ay nahihiya na ibinaba ng napakataba na babae ang kanyang ulo at hinayaan si Ben na pumili ng sarili niyang oras at lugar. Sa kalye, sa ilalim ng tulay sa bukid, ay maaaring. Sa oras na iyon, halos himatayan si Ben at hinayla ang kanyang mga paa palabas at tumakbo. Bagamat mahigit kalahating buwan na ang nakalipas mula noong insidenteng ito, ngunit ang napakataba na batang babae na ito ay naghihintay kay Ben na pumili ng oras, hindi inaasahan na si Ben ay hindi nakapili ng tamang araw, siya ay nilabag ng isang pervert. Sa sandaling ito, matuto. Nang magsisimula na ang klase, maraming estudyante ang nakatayo sa koridor ng school building. Napatingin ang lahat sa harap ng gusali ng paaralan at nakita ang matabang babae na nagngangalang Wang Wenying na binuksan ang pinto sa likod ng isang kotse at binuhat ang isang lalaki na nakamaskara at masikip na pantalon gamit ang isang kamay. Itong si Wang Wenying, na 1 metro ang taas at tumitimbang ng halos 300 libra, ay hindi nahirapang buhatin si Shelton palabas ng kotse gamit ang isang kamay. Si Shelton ay labis na nanlumo, ang kanyang mga mata ay nabulag, ang kanyang lalamunan ay pipi, ang kanyang mukha ay namamaga, ang kanyang noo ay nalaglag, ang kanyang katawan ay nahuhulog, ang kanyang ulo ay nahihilo, at ang kanyang katawan ay wala ng lakas muli, na ginagawang kahit na walang pagtatanggol. Sa ngayon, sigaw ni Wang Sheng, siya yung biglang sumugod sa kotse ko at pinilit ako, tsaka sinilip din niya ako sa shower. Kinilig ang mga nanonood, gaano katapang ang pervert na ito, nang ahas na silipin si Wang Wenying sa shower at sinusubukang labagin siya. Kahit na si Leo Buffalo ay walang kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga tainga ay hindi bingi at ang kanyang mga mata ay nakakakita ng malinaw, at kaagad ang kanyang boses ay namamaos habang siya ay umuungal, "Fuck you fatty, let go of me."
Gayunpaman, ang vocal cords ni Shelton Liao ay inis sa malakas na spray ng paminta, marahil ay acutely inflamed, at ang kanyang dagendong ay hindi lamang namamaos, ngunit mahina rin, bumubulong ng napakababa na kahit na hindi niya ito marinig. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay hindi ka maaaring maging masyadong maingat sa iyong ginagawa, at na hindi ka maaaring maging masyadong maingat sa iyong ginagawa. Mga kapatid, ano ang masasabi ninyo sa pagharap sa gayong pervert? Ilan sa mga kapatid na babae ni Wang Wenying ay agad na sumugod na may tig-isang bote ng anti-diamond spray, sumisigaw habang tumatakbo, "Wenying, nandito kami para tulungan ka." Galit na galit si Shelton Sa sandaling ito, sa gusali ng pagtuturo, sina Yuan Liao at Xiao Jia, Rit Ian at ang iba pa ay naalarma din at nakatayo sa koridor na nanunood ng kasiyahan. Sinabi ni Rit Ian, "Yuan, sinabi ba ng iyong ama kung kailan niya ito gagawin ngayong hapon?" "Siya, hinaan mo ang boses mo, sinabi sa amin ng tatay ko na magkunwaring wala kaming alam tungkol dito, at itigil ang pag-uusap tungkol dito." "Hehe, tama. Wala kaming alam." Binigyan ni Rit Ian si Yuan ng understand, look. Sinabi ni Xiao Jia, "Ang pervert na iyon sa ibaba ay talagang malakas din ang panlasa." Sa oras na ito, ang buong gusali ng paaralan ay puno ng mga mag-aaral, at ilan sa mga kapatid na babae ni Wang Wenying ay bumaba upang tumulong sa pag-spray ng pervert. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, si Liao Buffalo ay isang martial arts practitioner, at kahit na siya ay natalo ni Lance, siya ay isang napakalakas na manlalaban kapag pinilit na lumaban. Bang-bang! Si Shelton ay nag-aapoy, naninira kay Wang Wenying at sa ilan sa kanyang mga kapatid na babae. Wow! Napahiyaw ang mga nanunood sa building ng pagtuturo nang makita nilang madaling nanligaw ang pervert sa 300 pound na si Wang Wenying. Ang galit na sampal ni Liao Buffalo sa mukha ni Wang Wenying, namamaos ang boses at nagmumura, "Patay na matabang babae." Ibinagsak at sinampal si Wang Wenying, at pagkatapos ay umiyak, at maraming estudyante ang sumigaw ng galit. Maaari ng pervert ang martial arts, na makapangyarihan ang martial arts, tumulong sa pagpatay sa pervert. Oo, patayin mo ang pervert. Sa oras na ito, nagkaroon ng matalinong ideya si Xiao Jia at sinabi kay Yuan, "Yuan, magandang pagkakataon, pervert bullying na babae sa publiko, dapat ka bang, bilang silang swordsman, gumawa ng isang bagay tungkol dito? Sa ngayon, kung parusahan mo ang pervert grabe sa harap ng napakaraming estudyante, makakatulong ito para maibalik mo ang prestihiyo mo sa paaralan." 264. Anong nangyari? Tanong ni Yana. "Naku, wala lang." Ngumiti si Lance at hindi sinabi kay Yana ang nangyari. Hindi pinatay ni Lance si Liao Buffalo, si Lance ay hindi sapat na mapagpasyang pumatay. Masyadong mabait. Masyadong banayad. Mali. Pumapatay at mapagpasyahan, kahit isang taong karapat-dapat sa kamay ni Lance. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mga taong namatay sa mga kamay ni Lance ay pawang mga sikat na eksperto, sikat at karapat-dapat, hindi kailanman ang mga Jianghu overnighters. Shelton, kahit ang gabi ay lamok. Si Lance ay napakamayabang, kahit na siya ay tumawid sa paglipas ng panahon, ang kanyang puso ay mayabang pa rin tulad ng dati. Paano magiging karapat-dapat ang isang lamok na tulad ni Shelton sa kamay ni Lance? Pinaglaruan lang siya ni Lance bilang isang langgam, ang buong lungsod ng London, hindi ito inilagay ni Lance. Ang kanyang mga mata, patayin si Shelton, marumi ang mga kamay ni Lance, at kailangang kunin ang isang mamamatay tao sa mundong to. Mataas ang kasanayan, ipinagmamalaki niya, pumapatay, ngunit kailangan ding maging karapat-dapat sa kanyang kamay para gawin ito. Kung hindi niya ito maintindihan, halatang hindi pa niya naabot ang kaharian ni Lance, na nakatayong matangkad at makikita ang mga bagay na iba. Siyempre, ang pagkatalo ng Dark Warrior na gumawa ng isang bagay sa ngalan ng langit ay hindi ibinibilang, iyon ay si Lance na masyadong naiinip at naghahanap ng gagawin. Naglakad sina Lance at Yana pabalik sa gusali ng paaralan at natagpuan ang harapan ng gusali na abala sa aktibidad. Hoy! Anong nangyayari dyan? Sa isang sulyap, nakita ni Lance na binubugbog ni Liao Buffalo ang ilang batang babae, na ang isa ay napakataba pa rin.
ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Natarante si Lance, bakit nandito si Leo Buffalo na nakikipagbuno sa ilang babae? Galit na sinabi ni Yana, masyadong galit, sino ang taong may maskara? Paano matalo ang isang babae, gusto kong umakyat doon at gawin ito para sa langit. Gustong umakyat ni Yana at hampasin si Leo Buffalo, ngunit pinigilan siya ni Lance. Huwag kang umakyat, hindi mo pa ito, natural na may aakyat para gawin ang ganitong uri ng mapilit na bagay. Sabi ni Lance. Sino? Paano mo nalaman? Ngumiti si Lance, gustong-gusto ni Yvonne na magpakatanga, paano niya ito mamimiss? Gaya ng inaasahan, kilalang-kilala ni Lance si Yvonne, sa sandaling ito, sa koridor sa ikalimang palapag ng gusali ng paaralan, si Yvonne ay abala sa pagsigaw kay Ben, Ben, dali, dali, bumaba at parusahan ng husto ang pervert. Tandaan, kapag pinarusahan mo ang pervert, dapat mas nangingibabaw ang kilos mo. Oh! Masunurin si Ben at agad na naglakad pababa ng hagdan. Nakita ni Xiaojia, na nasa ikalimang palapag din, si Ben na bumababa sa hagdan, at sunod-sunod na sinabi, hindi maganda, Yuan, pinababa ni Yvonne si Ben para parusahan ng husto ang pervert, at inagaw ni Ben, napakagandang bagay para maibalik ang iyong prestihiyo, sinabi ko sa iyo ng mabuti, kung hindi ka magmadali, maaagaw ka kaagad. Ano kung gayon? Ayokong palampasin ang magandang pagkakataong ito para maibalik ang aking prestihiyo. Mapilit na sabi ni Yuan. Sinabi ni Xiaojia, bumaba na si Ben, kumuha ka ng hagdan siguradong hindi ka makakarating sa oras, tumalon ka lang pababa mula sa ikalimang palapag at mauna kay Ben. Tumatalon mula sa ikalimang palapag. Tumalon ka sa puno sa ibaba, gamitin ang puno para unan ito, maaari mong ipakita ang iyong makapangyarihan at nangingibabaw na figure sa daan, bilasan mo. Mabuti. Agad na tumalon si Yuan sa dingding ng koridor at sumigaw, bold pervert, how dare you openly molesting girls in my Palanan Middle School, ask me if the silang swordsman agreed. Nang sinigaw ito ni Yuan, lahat ng estudyanteng nanonood mula sa koridor ay tumingin sa paligid. Matapos makita ni Yuan ang lahat na nakatingin sa kanya, agad siyang tumalon pababa mula sa ikalimang palapag. Wow! Sigaw ng buong lugar. Tumalon si Yuan sa ibabaw ng puno sa ibaba at ginamit ang una ng mga sanga upang hindi mahulog sa kanyang kamatayan, ngunit ang mga bola ni Yuan ay halos sumabog ang tuktok ng sanga. Tiniis ni Yuan ang sakit ng itlog, kinagat ang kanyang mga ngipin at sumugod sa pervert. Nakita ng mga estudyante na sobrang dominante si Yuan at diretsyong tumalon pababa mula sa building, yung excitement at pagsamba. Lahat sila ay sumigaw, silang God Swordsman. Silang God Sword Warrior. Silang God Sword Warrior. Walang pakialam nang umiti si Xiaojia, sabi ko sa iyo, isa itong mabisang hakbang. Sa tabi niya, nag-thumbs up si Rit Ian, talagang karapat-dapat kang maging military advisor ni Gar Yuan. Tuwang-tuwa si Yuan nang makita niyang sumisigaw ang mga estudyante sa silang swordsman sa tuwa, at ang sakit ng itlog mula sa pagkahulog ng tumalon pa lang siya ay parang hindi na masakit. Tumakbo si Yuan sa ilang metro sa harap ni Shelton at sumigaw, pervert, how dare you, tingnan mo kung paano ka haharapin ng aking god silang swordsman. Si Shelton ay tulala ngayon, lilinisin siya ng kanyang anak. Hindi malayo si Lance at inikat din ang kanyang mga mata, lilinisin ni Yuan si Shelton. Pagkasabi niyan, binasag ni Yuan ang kanyang kamao kay Shelton. Bang! Nakatulala pa rin si Shelton, at ang suntok ay natamba ng ilang metro ang layo. Naghiyawan ang mga estudyanteng nanunood, Shield Swordsman, Tara, bugbugin mo ang pervert. Sword Warrior, lagi kitang susuportahan. Sigaw ng ilang babae. At namiss ito ni Ben, nang bumagsak siya sa lupa, marahas na tinatalo ni Yuan ang pervert. Nakita ni Yvonne ang kapaligiran, sumisigaw ang mga tao sa pangalan ni Yuan, at sa sobrang galit ay gusto niyang tumalon, at ang napakagandang pagkakataon ay sinamantala ni Yuan. Si Yvonne ay nasa ikalimang palapag na sumisigaw kay Ben sa ibaba, Ben, hindi ka pa kumakain, napakabagal sa paglalakad.
Wala ring magawa si Ben, paano niya nalaman na may tatalon lang pababa mula sa ibaba at aagawin ito sa kanya. Bang bang! Hinawakan ni Yuan ang pervert at sinuntok siya ng paulit-ulit. Si Liao Buffalo ay binubugbog na ni Lance hanggang sa malaglag, saan siya makakalaban sa harap ni Yuan, na bagbog hanggang sa kakapusan na lang ng hininga. Patuloy na sumisigaw si Liao Buffalo, Yuan, ako ito, Yuan, baliw ka. Gayunpaman, ang boses ni Shelton ay paos, kaya imposibleng marinig ang kanyang sinasabi. Bukod dito, si Yuan ay nabuhayan ng loob ng ganoong matinding kapaligiran sa pinangyarihan, ang bagbog ay napakalakas. Hinawakan ni Yuan ang ulo ng pervert at tuloy-tuloy na ibinagsak ang ulo ng pervert sa lupa, habang nagmumura, You fucking pervert, you dare to violate girls under my nose, don't you fucking know that I, the sealed swordsman, is most unused to this kind of thing. You're just fucking horny? And you're still fucking hooded? You don't even dare to be known for your real face, and you're still fucking a pervert. Bang bang! Napalo ang ulo ni Liao Buffalo sa impact. Tuwang-tuwang sinabi ng mga nanonood, napakapangangibabaw ni Yuan Liao. Oo, yung eksenang marahas na binugbog yung pervert, so dominante. Natatakot ako na si Lance ay hindi maaaring maging ganitong dominante. Nang marinig ni Xiaojie ang talakayan ng mga estudyante, sumipol siya ng buong pagmamalaki, at sinabi ni Ritia na puno ng inggit ang mga mata, Xiaojie kailan mo rin ako tuturuan, para maibalik ko rin ang kaunting prestihiyo sa paaralan. Si Lance ay walang kabuluhang nakatayo sa hindi kalayuan, si Lance ngunit napakalinaw, ang taong nakahod na iyon, ay si Liao Buffalo, hindi man lang alam ni Yuan, kaya marahas na binugbog ang kanyang ama. Nakita ni Yuan na halos matalo, ito ay tumigil lamang, si Liao Buffalo na gamulong sa lupa, gustong umiyak at hindi makasigaw. Inakala ng lahat na ito na ang katapusan ng usapin. 265. Ngunit si Yvonne ay lubhang nag-aatubili, at agad na tumakbo pababa ng hagdan na sumisigaw, mga kapwa mag-aaral, sa susunod, hayaan si Ben na dumating sa resulta. Nadama ni Yvonne na anuman ang mangyari, kailangan niyang bumalik na may dalang pangwakas na premyo, at hindi maaaring hayaan ni Yuan na nakawin ang lahat ng limelight. Nagalit si Yuan, Yvonne, hindi ka kasali dito, ang bagay na ito ay aking ginagawa. Napabuntong hininga si Yvonne, ito ay orihinal na kay Ben, ikaw ang walang kahihiyang nagnakaw ng limelight ni Ben. Nag-isip si Yuan sa isang pangalawang pag-iisip, ang pakikipagtalo sa isang babae ay makakaapekto sa kanyang pinaghirapang reputasyon, na hindi nag-aabala na makipagtalo kay Yvonne, humihingi, natalo ko na ang pervert, kung mag-aaway ka muli, ang mga tao ay hindi sabihin mong magaling ka. Tumalikod si Yuan at lumakad sa itaas, sa magandang mood. Sumigaw si Yvonne, Ben, gunting. Miss, nandito na ang gunting. Agad na tumakbo palabas si Ben na may dalang malaking gunting. Lumalabas na ayaw ni Yvonne na bugbugin muli ang pervert, ngunit para putulin ang buhay ng pervert, sa huling pagkakataon ay hindi nagtagumpay ang kay Yuan Liao, na ikinalulungkot ni Yvonne, sa pagkakataong ito kailangan niyang magtagumpay. Itinaas ni Yvonne ang malaking gunting na hawak niya sa kanyang mga kamay. Wow! Marami sa mga estudyanteng nanunood mula sa koridor ang napawaw at nanlamig. Ang unang website Consuelo. Net. Muling kinuha ni Yvonne ang gunting kay Ben at sinabing, Ben, tingnan mo, huwag mo na akong pababayaan muli. Miss, huwag kang mag-alala. Si Ben ay abala sa pagtango ng kanyang ulo. Kung tutuusin, si Yvonne ay isang babae, hindi pa rin siya naglakas loob na pumatol kapag natapos na ang mga bagay, hayaan si Ben na pumatol. Sa sandaling ito, itinaas ni Liao Buffalo ang kanyang ulo at pinagmasdan si Ben na humahakbang ng gunting patungo sa kanya, ang kanyang katawan ay patuloy na umuurong. Bumalik si Yuan sa itaas at nakitang hinayaan ni Yvonne si Ben na putulin ang buhay ng pervert, na inis, bakit ang Yvonne na ito ay laging gustong nakawin ang limelight mula sa akin, sayang, ngayon lang ako hindi isipin mong gawin ito, dapat alam ko na pupunta ako para mag-cut, ngayon lang ako natabunan ng limelight ni Yvonne. Sa sandaling ito ang mga nanunood ay talagang mas kahindek-hindek kaysa sa mga mag-aaral na binugbog ng marahas ang pervert, si Yuan ay mamamatay sa galit.
Lumapit si Ben kay Liao Buffalo at ngumisi, "Lustful pervert, nasaktan ako." 20 toneladang gunting pababa. Ah! Agad na napunit at umungal si Shelton Liao, ang kanyang namamaos na boses ay orihinal na umalangaw-ngaw din sa dagandong na ito. Naramdaman ni Yuan na medyo pamilyar ang dagandong na ito. Nagtago si Yvonne sa karamihan at hindi naglakas loob na tumingin, ngunit nasiyahan siya sa epekto. Agad na sumigaw si Yvonne, "Ben, tanggalin mo ang kanyang hood, para makita ng lahat ang kanyang tunay na mukha." Oo, binibini. Gumamit si Ben ng gunting para putulin ang talukbong ng pervert, at bigla na lang nahayag ang mukha ni Shelton, tanging namamaga ang ilong at mukha ni Shelton, at hindi masyadong madaling makilala siya. Gayunpaman, agad itong nakilala ni Xiaojia. Ay grass! Nanlaki ang mga mata ni Wu Xiaojia. Napakunot ang noo ni Yuan, "Paano parang ang aking ama?" Nagulat si Xiaojia at sinabing, "Yuan, siya ang iyong ama." Ano? Sigaw ni Yuan Liao. Sinabi ni Zhao Ritian, "Parang si Uncle Liao Ye talaga." Dad! Napaluha si Yuan at nagmamadaling bumaba, abala rin sa pagsunod sina Xiaojia at Ritian. Natapos na ni Ben ang paggupit sa kalabaw ni Liao at nag-iisip na tumawag sa 120 para hindi siya mamatay, nang si Yuan Liao ay sumugod palabas ng hagdanan at sumigaw, "Tatay!" Hindi alam ng buong paaralan kung ano ang nangyayari, sino si Yuan na sinisigawan si tatay. "Dad!" Nagmamadaling pumunta si Yuan sa harapan at nakita niyang tatay niya talaga iyon. "Tatay!" Sigaw ni Yuan Liao. Nag-uusap ang buong kwarto. Hindi naman, ang pervert na iyon ay tatay talaga ni Yuan. "Diyos ko, Liao!" Binatikos ni Yuan ang kanyang ama. Higit pa sa isang malupit na pambubugbog, inutusan siya ng mga bodyguard ni Yvonne at pinutol ang kanyang dugo. Sa hindi kalayuan, bumantong hininga si Lance. Tanong ni Yana, "Alam mo na ang taong iyon ay ama ni Yuan?" "Tama." Tumango si Don. "Kung ganoon, bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Bakit kailangan kong paalalahanan?" Bagamat walang pakialam si Lance na patayin ang mga ganyang langaw, nakakainis sila, at kahit mamatay sila sa harap ni Lance, hindi interesado si Lance na pigilan sila. "Tatay, wuho." Galit na tiningnan ni Yuan sina Ben at Yvonne at sumigaw, "Yvonne, Ben, hindi ako kapareho ng kapalaran mo." Napabuntong hininga si Yvonne, "Sino ang gumawa sa tatay mo na maging pervert, tsaka, hindi ba ikaw mismo ang nagpatalo sa tatay mo, wala akong pakialam." Sinabi ni Xiaojia, "Yuan, bilasan mo at dalhin si Tio Liao sa ospital." Sinundo ni Yuan ang kanyang ama, inilagay ni Ritian si Liao Buffalo ay hiwa sa bulsa, silang tatlo ay nagmamadaling tumakbo palabas ng paaralan at nagmaneho papunta sa ospital. Natutunan ng mga manunood kung ano ang ikakalat, pabalik sa kani-kanilang silid-aralan, maraming talakayan. Nagtanong si Yana, "Lance, ano ang nangyayari ah? Dapat may alam ka." "Well, sasabihin ko sa'yo ang totoo, kanina ka pa naglalakad, sa likod ng bundok Kanahimate, si Liao Buffalo ang biglang umatake at pinatalsik ka. Liao Buffalo should be trying to assassinate me. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ang aking kalaban, at ang matalo sa akin ay dapat ituring nakahabag-habag, pagkatapos ay kinuha kita mula sa likurang bahagi ng bundok, at alam mo ang iba pang kwento." "Ah, gusto ka ni Shelton na patayin?" Nagulat si Yana. "Oo." Nakikita ni Lance na gusto siyang patayin ni Shelton, kung hindi, hindi na kailangang magbihis ng mahigpit, ngunit talagang dinala niya ito sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbibihis ng mahigpit na hindi man lang siya makilala ng kanyang anak at brutal na binugbog ng kanyang anak. "Anak!" Agad na diniyal ni Yana ang telepono ni Elsa. "Kamusta?" "Ate, sinubukan ni Liao Buffalo na patayin si Lance noong tanghali." Nagulat si Yana sa kanyang kapatid. Hindi nais ni Lance na gumawa ng ingay tungkol dito, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na dumating at pumatay sa kanya, ito ay isang bagay na magagawang patayin siya. "Ah!" Nagulat si Elsa. "Ate, totoo?
Inatake din ako ni Liao Buffalo at nawala ng malay, buti na lang at mataas ang martial arts skills ni Lance, walang kalaban-laban si Liao Buffalo, ha? Naisip lang ni Yana, paano kaya natalo si Lance? Shelton. Kinilabutan si Elsa, tila isang pagkakamali na suportahan ang kanyang kapatid na umibig kay Lance, si Lance ay puno ng mga kaaway, kung sino man ang kanyang kasintahan ay madadami. Agad na nagpasya si Elsa na pagbawalan ang kanyang kapatid at Lance upang magsama-sama, ito ay masyadong mapanganib. Dalhin ang telepono kay Lance. Ibinigay ni Yana ang telepono kay Lance. Kumusta, Official Shu? Lance, na-knockout ba talaga ang kapatid ko? Tanong ni Elsa. Oo. Bakit pinatay si Walter Buffalo Liao? Natural na may mga dahilan siya sa pagpatay sa akin. Talagang tinalo mo si Liao Buffalo. Hindi makapaniwalang tanong ni Elsa. Oh, tama. Kung gayon bakit hindi mo pinatay si Buffalo Liao? Disdain. Dalawang salita lang ang sinabi ni Don Lance. Paghamak. Ano ang kaya mo? Sa ganoong kangas na pag-iisip, wala kang pakialam na patayin si Shelton. Gayunpaman, tama ang ginawa mo, kung pinatay mo si Liao Buffalo, pupunta ako para arestuhin ka ngayon. Oh! Walang pakialam na ngumiti si Lance. Sinabi ni Elsa, Lance, napakarami mong kaaway, sa huling pagkakataon na putulin mo ang dugo ni Danny Lin, maya-maya ay babayaran ka nila sa utang na ito, masyadong mapanganib para sa aking kapatid na makasama ka. Hindi ko realize it originally, pero ngayon ko lang na-realize nung nawalan siya ng malay ni Liao Buffalo, hindi naman pala gusto mo ang kapatid ko, hindi ako nag-aalala. 66. Tumawa si Lance, marami ba akong kaaway? Hindi pa ba sapat? At ang bay maukwa na yan, ang dami pang may sama ng loob sa'yo, masyado kang delikado. Nako, ganoon ako delikado. Si Lance mismo ay hindi man lang namalayan, tila si Lance ay masyadong mapanghamak, kaya hindi niya inilagay ang mga tinatawag na mga kaaway sa kanyang mga mata, kaya hindi niya namalayan na marami siyang kaaway. Sa kasamaang palad, si Lance ay namumuhi pa rin, saan ang ganitong uri ng lamok na karapat-dapat na maging kaaway ni Lance, huwag mong dumisan si Lance. Ang lamok ay lamok lamang kahit na sila ay dumating sa isang grupo, nakakita ka na ba ng tao, gumagamot isang lamok bilang isang kaaway? Break up with my sister, this time I'm begging you. Sabi ni Elsa. Oh, wala akong pakialam kung kausapin mo si Yana tungkol dito. Papayuhan ko siya, tsaka, kahit na mahalin ka ni Yana, hindi ka niya mapapangasawa sa hinaharap. Oh! Walang pakialam nang umiti si Lance at hindi nag-abalang magtanong kung bakit. Sina Elsa at Yana, dapat ay galing sila sa isang malaking pamilya, hindi sila mga lokal, kung sila ay nagmula sa isang malaking pamilya, si Yana ay anak din ng isang malaking pamilya, ang kasal ay natural na hindi gumawa ng kanilang sarili mga desisyon, marahil ay naayos na ito ng pamilya. Ipinadala si Shelton sa ospital, bilangin siyang swerte, sinabi ng doktor na maaari pa ring ikabit ang kanyang pinutol na dugo, ngunit, tiyak na mababawasan ng husto ang paggana sa hinaharap. Si Yuan ay nakatayo sa labas ng operating room, inaalala ang eksena kung saan brutal niyang binugbog ang kanyang ama, at galit na galit. Lance, hindi pa ako tapos sayo. Sabi ni Yuan habang nagngangalit ang mga ngipin. Naku, wala itong kinalaman kay Lance, siya ang may kasalanan ng lahat. Si Lance ay talagang kalunos-lunos din, sa kabutihang palad ay hindi kailanman inilagay ni Lance ang sinuman sa kanyang mga mata, kung hindi, kailangan niyang mamatay sa depresyon. Bumalik si Lance sa kanyang klase, at nagpatuloy pa rin ang kanyang mga klase sa hapon. Bukas at kinabukasan ay magiging weekend na naman. Kinagabihan, dumating sa silid-aralan ang guro ng klase na si Zimmer Chen. Mga kaklase, sa susunod na Lunes, New Year's Day na, at ang New Year's Day ay 3 araw na holiday. Bukas ay Sabado, simula bukas, at sa susunod na Lunes ay New Year's Day, na holiday din, wala ang buong paaralan. Klase, ngunit gaganapin ang talent competition sa araw na iyon, at ang New Year's Day party ay gaganapin sa gabi. Year's Day activities, naiintindihan mo. Naiintindihan. Sige,
labas na tayo ng school. Pagkatapos ng klase, naghanda sina Lance at Sally na umuwi, at ngayon ay pumunta rin si Dylan sa bahay ni Sally para magsanay ng martial arts. Nang nagmamaneho sa kalagitnaan, biglang sinabi ni Dylan, "Lance, may kotseng sumusunod sa amin hanggang sa likuran." Tumingin si Lance sa rearview mirror at siguradong may kotseng sumusunod sa kanya. Gayunpaman, nakikita ni Lance kung sino ito sa isang sulyap. Ito ang kotse ni Yana. Sabi ni Lance. Biglang nanlumo si Sally, bakit niya tayo sinusundan? Ayaw ni Sally na makita si Lance kasama si Yana. Nako, hindi ko alam. Paalisin mo siya. Sabi ni Sally. Si Lance, gayunpaman, ay hindi, ngunit syempre, hindi siya ganoon kagaling sa pagmamaneho. Ano ang silbi ng pagtatiboy sa kanya, kung tutuusin, siya nga ang nominal na kasintahan ko ngayon. Sabi ni Lance. What in name only, hindi mo ba sinabi na it was a matter of necessity? Oo naman, pero totoo rin naman na nominal lang. Umuwi si Lance, at sumunod si Yana sa bahay ni Sally. Pagkababa ng sasakyan, nagtanong si Lance, Yana, bakit mo ako sinundan hanggang saan? Gusto kong makita kung saan ka nakatira ah. Umakyat sa itaas si Sally sa galit, wala sa paningin, wala sa isip. Sige, Yana, tuturuan ko si Lance sa martial arts. Then you practice, hindi kita guguluhin. Walang pakialam si Lance kay Yana, sa likod ng bilya, sinimulan niyang turuan si Dylan na magsanay ng martial arts. Umupo si Yana sa gilid at nanunood, habang si Sally ay wala kahit saan. Sa nakaraan Sally uupo sa gilid at manunood, ngunit ngayon ay nagtatago siya sa kanyang silid at ayaw niyang makita. Lance, natalo mo ba talaga si Liao Buffalo? Tanong ni Yana, noon pa man ay hindi niya ito pinaniniwalaan, pero si Shelton ay level 30 expert pa rin, tama ba? Oo. Tumango si Lance. Kung gayon, hindi ba ako magiging mas mahina kaysa sa iyo? Ang lakas ng martial arts ko, level 25 lang, sayang. Bumantong hininga si Yana, akala niya ay ilang level lang si Lance kaysa sa kanya, pero hindi pala. Asahan na magiging mas malakas ito. Inutusan ni Lance si Dylan habang sinabi niya, kung gusto mo, maaari kong itaas ang iyong lakas, kaagad sa level 28. Handa ka bang tulungan ako? Akala ko ba hindi ka napahanga sa akin? Tanong ni Yana. It's one thing to move your heart, but before I broke up with you, you were my girlfriend in name only. Kung gayon, paano ka nakakasigurado na hahayaan mo akong mabilis na umakyat sa level 28? Tanong ni Yana. Pinapino ko ang iyong kakayahan sa espada, o ginawa mo. Okay, maraming salamat. Nagmamadaling umakyat si Yana at masayang niyakap si Lance. Tumingin si Dylan ng may inggit. Pinandilatan ni Lance si Dylan at sinabing, magsanay ka, huwag tumingin sa paligid. Kinailangan ni Dylan na lumingon at hindi tumingin. Nakita ni Lance na nakayakap pa rin si Yana sa kanya at sinabing, sige, itigil mo na ang pagyakap, samahan mo ako ng ilang galaw at gagabayan kita kung paano gagawing mas pino ang iyong pagiging espada. Manam. Agad na inilabas ni Yana ang kanyang espada. Nagsimulang mag-away sina Lance at Yana. Si Yana ay karapat-dapat na maging dating numero 1 eksperto sa Palanan High School, at karapat-dapat din na maging pinakaangkop na tao upang maging kasintahan ni Lance sa sandaling ito, kahit papaano ay maaari siyang dumaan sa isang ilang galaw kay Lance. Bagamat gusto talaga siyang talunin ni Lance, kalahating galaw ay sapat na. Si Lance ay seryosong dumaan sa ilang dosenang galaw kasama si Yana, at itinuring na medyo naunawaan ang husay ng espada ni Yana. Ang talino mo sa espada. Sinabi ni Yana, tinatawag itong moon worshiping sword technique, itinuro ito sa akin ng kapatid ko. Sinabi ni Lance, kung dadaan ka pa ng ilang daang galaw kasama ko, ang iyong sword technique ay lubos na mapapabuti, sadyang gagabayan kita, kung magkano ang maaari mong pagbutihin ay depende sa iyong pangunawa. Sige, salamat. Si Lance ay nagsimulang lumaban muli kay Yana, at silang dalawa ay nagpabalik-balik, nagpapalitan ng libu-libong round.
Natuwa si Yana, si Lance ay talagang isang taong may mataas na pangunawa, sa wakas ay alam niya kung bakit ang kanyang kapatid na babae ay sumusuporta sa kanyang pag-ibig kay Lance. Sa pakikipaglaban kay Lance at patuloy na paggabay sa kanya, siya ay nakakuha ng higit na inspirasyon at biglang nagkaroon ng mas masusing pag-unawa kung paano gumamit ng higit na kapangyarihan. Hindi ito tumigil hanggang sa dumilim. Sinabi ni Lance, sige, tawagin natin itong isang araw, Yana, ang iyong kakayahan sa espada ay nag-improve ng malaki mula noong una mo akong inaway. Salamat. Tumalon si Yana sa harap ni Lance at binigyan siya ng halik sa pisngi. Sinabi ni Yana, babalik ako at intindihin itong muli, sa tingin ko dapat itong umunlad sa level 28. Oh! Kalmadong pinunasan ni Lance ang laway sa kanyang mukha. Dylan, sabay tayong bumalik, ihahatid kita sa daan. Sabi ni Yana kay Dylan. Salamat. Nainggit si Dylan sa martial arts skills ni Yana na napakataas, habang kaya lang niyang sanayin ang kanyang 3 paa na pusa. Nang umalis si Yana, tumalikod siya at sinabing, Lance, bukas weekend, gusto mo bang sumama sa akin? Nako, parang hindi ako magiging libre. Ikinalulungkot ni Yana na palaging lumalayo si Lance sa kanya, ngunit naunawaan niya na hindi siya gusto ni Lance. 267 gabi na. Si Lance Damon ay nakahiga sa kama, naglalaro sa kanyang telepono saglit bago matulog. Pagkatapos maglaro ng ilang minuto, ibinaba ni Lance ang kanyang telepono at sinabing, lumabas ka. Natuklasan na ni Lance na may isang tao na nagtatago sa likod ng mga kurtina ng kanyang silid, bagamat ito ay napakalihim at wala man lang bango, ngunit kung sino si Lance, nalaman niya mula sa unang sandali na siya ay tumuntong sa silid. Sadyang-sadyang hindi gumawa ng ingay si Lance, para lang makita kung ano ang gusto ng taong nagtatago sa likod ng mga kurtina sa kanyang silid. Ang taong nagtatago sa likod ng mga kurtina ay tiyak na napakalakas, si Lance ay talagang hindi niya kalaban sa ngayon. Ngunit sa kasamaang palad, natuklasan pa rin ni Lance ang kanyang pag-iral kaagad, na naging dahilan ng pagiging kahanga-hanga ni Lance. Sa sandaling ito, ang taong nagtatago sa likod ng mga kurtina ay nabigla. Hindi siya makapaniwala, isa siyang dalubhasa sa panloob na sekta. Natuklasan siya ng isang kabataang hindi pa nakakarating sa kaharian ng panlabas na pinto. Sinabi ni Lance, huwag kang magtago, sino iyan sa likod ng mga kurtina? Sa pagkakataong ito, nilinaw ni Lance na ikaw ang tinutukoy niya, ang nagtatago sa likod ng mga kurtina. Makalipas ang ilang segundo, may lumabas na matandang lalaki mula sa likod ng kurtina, na tila nahihiya sa kanyang lumang mukha, ngunit mas nabigla siya, bakit siya nakita ni Lance, na hindi pa nakakatapak sa labas ng pinto. Anak, nakita mo ako. Sabi ng matanda. Ngumuso si Lance, matanda, hindi pa lubusang natutuhan ang kasanayan sa pagtatago, sa susunod ay huwag kang magtago sa bahay ng ibang tao, mag-ingat sa paghampas ng isang random na steak. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ikaw, isang taong hindi pa nakakatuntong sa outer realm, how dare you speak to me like that? Alam mo ba kung anong realm ako? Sinabi ni Lance nang hindi man lang nag-iisip, isang gitnang yugto lamang ng inner gate, maglakas loob kang magsalita tungkol sa kaharian. Ano? Ikaw ay isang mahina na hindi pa nakarating sa labas ng tarangkahan, maaari mo pang husgahan ang kaharian ng matandang lalaki. Nanginginig ang matanda at tumingin kay Lance na may mga mata na puno ng hindi makapaniwala. Sa una ay gusto niyang magkunwari, dahil natagpuan siyang nagtatago sa likod ng mga kurtina, nakakahiya na, kunwari kumpara para maging kahanga-hanga ang kanyang imahe, hindi niya inaasahan na susurpresahin siya ng binata, alam niya kaagad ang kanyang kaharian, at mayroon din siyang napaka-wild tono. Tumingin si Lance sa matandang nakatayo sa silid, hindi talaga masasabing matandang lalaki, dahil sa pagsasanay sa martial arts, hindi mukhang matanda. Ngumiti si Lance, hindi masama, ikaw ang pinakamalakas na taong nakita ko sa ngayon, sa wakas ay nakakita na ako ng isang taong may totoong martial arts realm. Nakita ni Lance ang isang malakas na tao sa unang pagkakataon sa gayong matagal na panahon. Bumantong hininga ang matanda, anak, napakalungkot ng tono mo, isa akong midterm expert ng inner sect, na para bang mahina ako sa iyong paningin.
Baka ikaw, isang maliit na bata na may, binuksan ko ang ugat ng Rengwo, mas malakas pa ba sa matandang lalaki? Ngumiti si Lance, alam niyang hindi siya maaaring maging katapat ng matandang ito, dahil wala pa si Lance sa labas ng mundo ngayon, kahit na siya ay kahanga-hanga sa kanyang nakaraang buhay, ngunit iyon ang kanyang nakaraang buhay, at ang kanyang paningin ay napakalakas ngayon, lahat ay salamat sa kanyang karanasan sa kanyang nakaraang buhay, hindi sa kanyang kasalukuyang mahinang katawan. Sige, matandang lalaki, ano ang gusto mong itago sa likod ng mga kortina ng aking silid? Tanong ni Lance, at naramdaman ni Lance na ang matanda ay dapat na walang masamang hangarin. Noon lamang naglabas ng gintong medalya ang matanda, na may nakasulat na 3 salita, ang mga salitang Marshall Island. Kinuha ng matanda ang gintong medalya at sinabing, "Anak, nakikita mo ba itong gintong medalya? Huwag kang matuwa, manatiling kalmado." Inakala ng matanda na matutuwa si Lance, kaya umangat ang sulok ng kanyang bibig, at sa wakas ay makakarating na siya. Gayunpaman, hindi nasasabik si Lance, at may kalmadong mukha, nagtanong siya, "Marshall Island, ano?" "Isang bagay na multo." "Ah, sinabi mo talaga na ang Marshall Island ay isang bagay na multo." Nagulat ang mga mata ng matanda. "Oh, patawarin mo ako kung nasaktan kita, ngunit pakisabi sa akin kung ano ang Marshall Island, kung hindi, matutulog na ako, matandang senior." Humikab si Lance. Nang makita ng matanda ang ekspresyon ni Lance, tila hihimatayan siya, "Salamat dito," sinabi rin niyang dahan-dahan at manatiling kalmado, ngunit bilang resulta, hindi alam ni Lance kung ano ang Marshall Forest Island. Ito ay dapat na isang gawa, naisip ng matanda sa kanyang sarili. Marshall Island, ang lugar na pinapangarap ng bawat martial arts practitioner sa buong Yanhuang Empire. Boy, huwag kang magkunwaring hindi mo alam ah. Dreamy place. Oh, well, ano ang gusto mong gawin ko? Naisip ni Lance na dumating ang Marshall Forest Island upang humingi ng isang bagay sa kanya, napakawalan Gia. Sabi ng matanda, "Sige anak, hindi na ako mag-abala pang kausapin ka, formal ko na ngayong ipinapaalam sa iyo sa ngalan ng Marshall Island Martial Academy na natanggap ka na sa Marshall Island Martial Academy bilang isang martial level. Isang mag-aaral." Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, "Anong kalokohan?" Nagulat ang matanda at napabuntong hininga, "Ganoon kaseryosong bagay, at tinatawag mo itong gulo. Anong Martial Academy, anong martial level?" Sa Marshall Island, may Martial Academy for short. Ikaw, tinanggap na ngayon ng Martial Academy, bilang first-year student ng Martial Academy natin, is that clear enough this time? Ngumuso si Lance, joke, kailangan pa bang maging estudyante ang binatang ito? Hoy, anak, hindi ka pa nakakarating sa panlabas na tarangkahan ng kaharian, ang iyong tono ay napaka-wild, alam ba ito ng iyong ina? Espesyal na inamin kita dahil sa iyong mahusay na talento, at kung sino pa man, wag mo nang pangarapin, hindi mo pa rin alam kung paano pahalagahan. Tumingin si Lance sa matanda at nagtanong, "Ikaw ba ang presidente ng Martial Academy?" "Anak, ayos lang bastyusin mo ako, wag mong bastyusin ang din natin, likas na eksperto na ang din natin." Nagulat si Lance, isang likas na eksperto. Ang din mo, innate expert ba talaga siya? Kalokohan, 20 years ago late innate. Nagulat muli si Lance, hindi ba ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa nakaraang buhay ni Lance, si Lance ay kakapasok lang sa innate realm. Sa ilang kadahilanan, biglang naging interesado si Lance, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa siya nasa labas ng pinto ngayon, kung babalik siya sa likas na kaharian ng kanyang nakaraang buhay ngayon, tiyak na kailangan niyang makipaglaro ng ilang laro. Na kahit anong din. Hoy, bata, ang admission notice, gusto mo ba o hindi? Tanong ng matanda na nakatitig. "Oh, hayaan mo akong maging guro, pwede?" Natatawang tanong ni Lance. You yellow-haired brat? Gusto mo talagang maging teacher ng Martial Forest Academy, kahit ako hindi qualified na maging teacher ng Martial Forest Academy, ang teacher ng Martial Forest Academy ay kahit isang hautian. Eksperto. Oh, so ibig sabihin mag-aaral lang ako. Kalokohan.
Nakatitig ng masama ang matanda, wala pang nakitang brat na may ganoong arrogant na tono, sino sa mga tinanggap na tao ang hindi lumuhad sa tuwa, gusto talaga niya maging guro. Pinag-isipan ni Lance, ang din na iyon, na talagang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang nakaraang buhay, at ang mga guro ay nasa Hautian realm man lang, medyo interesado si Lance. Sige, tatanggapin ko ang pagpasok mo, di ba, kailan ka pupunta? Hindi ako available ngayon, sabi ni Lance Damon. 268. Anak, ano ang pagmamadali mo? Sino ba ang nagsabi sa'yo na magsisimula na ang paaralan, kahit magkolehiyo ka na, magsisimula ang admission ilang buwan bago magsimula ang school year? Sige, itong gintong medalya ay ang admission letter mo, ikaw mismo ang naglagay ang hinlalaki mo dito at pindutin ang isang fingerprint, kung paano magpindot ng fingerprint, hindi na kita kailangang turuan. Natanggap ni Lance ang gintong medalya ay mahirap, paano ito fingerprint? Agad na ginamit ni Lance ang kanyang panloob na puwersa, at pagkatapos ay idiniin ang kanyang hinlalaki sa gintong medalya, at ang kanyang mga fingerprint ay agad na nakaukit sa medalya, na talagang hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Tiningnan ng matandang lalaki ang mga fingerprint na pinindot ni Lance at ngumiti, anak, hindi nakakagulat na ang tono ay napakabaliw, ang kontrol ng panloob na puwersa ay napakatumpak, tama, kung ito ay ilang mga tao na hindi kayang kontrolin ang kanilang panloob na puwersa, pipindutin lang nila ang isang pagbigkas, ngunit ikaw, ang mga fingerprint ay parang nakaukit dito. Ngayon okay na ba iyon? Tanong ni Lance. Ayos lang, kinuha mo na ang fingerprints mo, ibig sabihin, opisyal kang natanggap, dalhin mo ang acceptance letter mo kapag nagsimula kang mag-aral, at pagdating mo, mag-enroll ka gamit ang fingerprint sa acceptance letter mo. May iba pa bang tanong? Tanong ni Don, kailan magsisimula ang paaralan? Hindi pa naman tapos ang semester, paano na lang, kasabay ng pagsisimula ng high school mo next semester? Oh! Tumango si Lance, karaniwang nagsisimula ang high school noong ika-15 araw ng unang buwan, ngunit ngayon ay halos bagong taon na, hindi ba't halos 2 buwan pa ang natitira? Nang papaalis na ang matanda, biglang nagtanong si Lance, nga pala, bakit mo ako pinapasok? I'm Loki to boot. Ngumiti pabalik ang matanda, oo, isang pagkatalo ng Dark Warrior. Isang talunin ang Dark Warrior. Sa tingin mo ba, wala talagang nakakaalam sa pagiging Dark Warrior mo, dahil nakita ko na medyo may kakayahan ka bilang Dark Warrior kaya binigyan kita ng pansin, nakita kong magaling ka, at opisyal na tinanggap ka. Oh, so nalik ang identity ko. Don't worry. I'm not interested in your personal business, I'll see you later. Sandali lang, nasaan ang Woolen Island? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Binigyan siya ng matanda ng isang blankong tingin at sinabing, hindi mo mababasa ang admission notice sa iyong sarili. Pinulot ni Lance ang gintong medalya, at sigurado, may nakaukit na address sa likod ng gintong medalya, may ilang paraan para makarating sa Marshall Island, maaari kang sumakay ng bangka, maaari ka ring sumakay ng eroplano, ngunit hindi lahat ng paliparan o pier, iilan lamang ang magagamit, ang London City ay kapos palad, wala, si Lance ay kailangang sumakay ng bangka o eroplano sa ibang lugar. Muling itinaas ni Lance ang kanyang ulo pagkatapos basahin, ang matanda ay umalis na at nawala sa gabi, ang kanyang kapangyarihan sa liwanag ay napakalakas, ang liwanag na kapangyarihan ni Lance ay hindi maihahambing sa kanya, hindi dahil si Lance ay masama, pagkatapos ng lahat, siya ay isang eksperto sa gitna ng panloob na pintuan, hindi pa nakapasok si Lance. Inihagis ni Lance ang gintong medalya sa kanyang higaan at nakatulog muli, kung sino pa man ay tiyak na hindi siya makakatulog ng isang gabi, napakalaking karangalan na tanggapin ng Martial Arts Academy sa kanyang sariling inisyatiba. Sa pangkalahatan, may 3 paraan para tanggapin ang Martial Arts Academy, ang una ay ang pagkukusa sa paghingi ng admission, ang pangalawa ay ang pagpasa sa assessment at pag-enroll ng normal, at ang pangatlo ay ang paglapit para sa admission.
Tang si Lance ay kabilang sa pangatlo, na nilapitan para sa pagpasok. Ang ganitong uri ng mag-aaral ay natural na ang pinakamarangal at walang bayad, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang minorya, karamihan sa kanila ay pumasa sa pagtatasa para sa pagpasok. Hindi nagtagal, sa bahay ni Elsa, naghahanda na si Elsa para matulog. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa sulok ng kanyang silid, "Elsa, congratulations!" Ah! Nagulat si Elsa at tumalikod na may pagkataranta, at nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatayo doon. Yan ang gustong gawin ng matandang ito, gugulatin ng mga tao para magmukhang galing at tahimik. Yuyuhu! Paano ka nakapasok? Nagulat si Elsa. Ang matanda ay napuno ng ngiti na nagkukunwaring paghahambing, ngayon lang sa silid ni Lance, na nadiskubre muna ni Lance, napakahiya, sa pagkakataong ito, sa wakas ay maaari na siyang magpanggap na isang paghahambing. Elsa, congratulations, natanggap ka na sa Martial Arts Academy namin. Hindi mapag-aalinlanganang sabi ng matanda. Ano? Nagtataka si Elsa kung tama ba ang narinig niya. Ang matandang iyon ay naglabas ng gintong medalya na may ilang malalaking karakter. Natural, si Elsa ay walang katulad na malinaw tungkol dito. Ah, Martial Arts Academy, kusa akong tinanggap ng Martial Arts Academy. Hindi makapaniwalang tumingin si Elsa sa gintong medalya. Yes, you were voluntary admitted. Sabi ng matanda. Paano ito posible, ako? Hindi ko pa nabubuksan ang ugat ng Rengoy. Sabi ni Elsa. Dahil hindi ka nakalusot ay hindi nangangahulugang wala kang talento, may mga isinilang lang mamaya. Elsa, kanina pa kita inoobserbahan, natutugunan mo ang mga kondisyon para sa pagiging aktibo. Pagpasok sa aming Martial Arts Academy, congratulations. Nanginginig ang mga kamay ni Elsa nang matanggap niya ang sulat ng pagtanggap ng gintong medalya. Matagal na sana si Elsa na makakapunta sa Martial Arts Academy, hanggat binubuksan niya ang Ren at Zhu veins, halos palaging makakapasa siya sa assessment. Ngunit hindi nakalusot si Elsa, ngunit si Shumei ang pamilya ni Chen ay handang gumastos ng malaking halaga para pumunta sa pintuan at humingi ng papasok. Tumanggi si Elsa. Nakakahiya naman kung humingi siya ng admission. Siyempre, hindi lahat ay maaaring magbukas ng Ren at Zhu channels, at ang karaniwang tao, kahit mamatay sila, ay hindi ito magagawa. Sa ilang martial arts TV, kung bubuksan mo ang Rendo at second vessel, ang iyong martial arts skills ay agad pagtaas. Ang sabi ng matanda, napaka-talented mo, hindi ka makakalusot sa Rendoy artery lang dahil kabilang ka sa late category ng mga tao. Kadalasan ang mga tao, na may kapalaran ng isang martial artist, ay nakakalusot sa edad na 18 hanggang 20. Congratulations, Elsa, pumunta ka sa akademya pagkatapos magsimula ang school year sa susunod na taon, makakatulong ito sa iyo na buksan ang Ren at Zhu veins, magiging eksperto ka. Salamat! Tuwang-tuwa si Elsa na gusto niyang umiyak, nang tumangala siya, nawala na ang matanda, hindi napigilan ni Elsa na mapasigaw, napakalakas. Gustong-gusto ang matandang iyon kapag tinitigan siya ng mga tao gamit ang mga mata ng isang malakas na lalaki, tulad ni Elsa kanina lang, nagalit lang kay Lance. Alas 8 kinaumagahan, natulog si Lance at nagising. Nang imulat ni Lance ang kanyang mga mata, nakita niya ang gintong medalya sa bedside table. Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, natanggap ako sa Martial Arts Academy, kaya tiyak na hindi ko maipagpapatuloy ang pagiging bodyguard ni Sally sa hinaharap. Mukhang tama ang kutob ko, iiwan ko ito. City sooner or later for a wider place. It's just that bago ako umalis sa lungsod na ito, kailangan kong gamutin ang malamig na sakit ni Miss, at pagkatapos ay kailangan ko ring siguraduhin na sina Tio Leo at Miss, walang sino man ang mambubuli sa lungsod na ito. Kung hindi, sa mga taong na-offend ko ngayon, kapag nawala ako, siguradong mabubuli ang mag-ama nila. Sa kabutihang palad, halos 2 buwan pa ang natitira para kay Lance upang magpalipes ng bagong taon dito. Kaya lang, nag-aalala si Lance na hindi niya mapagaling ang sakit ni Sally sa loob ng 2 buwan. I can't delay. I must step up my time to work out how to cure Mrs. Disease.
Ngayon ay Sabado, si Lance ay gugugol ng buong araw sa pagsasaliksik kung paano gagamutin ang sakit ni Sally. Pagkatapos ng almusal, nagtanong si Sally, hindi ka ba lumalabas sa isang date ni Yana ngayon? 269. Sinabi ni Lance, hindi ako pupunta saan man sa susunod na 2 araw, sumisid sa pananaliksik upang gamutin ang mga sipon, miss, umakyat ka sa itaas pagkatapos ng hapunan. Nalilitong tumingin si Sally kay Lance at nagtanong, bakit bigla kang nagmamadali? Akala ko ba sinabi mo na may 1 taon at kalahati ka pa? Naisip din ni Lance na magtatrabaho siya rito bilang bodyguard sa loob ng 1 taon at kalahati, ngunit hindi niya inaasahan na magbabago ang mga plano at kulang na lang sa 2 buwan ang natitira kay Lance. Hindi alam ni Lance kung paano ito sasabihin, at hindi ngayon ang tamang oras para sabihin ito sa kanilang mag-ama. Sinabi ni Lance, hindi ba mas mabuting gamutin ito ng mas maaga? Ngumisi si Sally, ayaw mo bang makipag-date kay Yana para makatakas, kaya kailangan mong magsaliksik kung paano ko pagagalingan. Tumango lang si Lance, walang may tatago sa iyo. Tuwang-tuwa si Sally at ngumiti. Tiningnan ni Lance ang nakangiting mukha ni Sally at napabuntong hininga sa kanyang puso, nang umalis siya rito sa hinaharap, hindi niya alam kung mamimiss niya sila o hindi. Miss, akyat na tayo. Manam. Sabay na umakyat sina Sally at Lance, at isinara ni Sally ang pinto sa kanyang silid. Ang huling katapusan ng linggo ay napag-aralan ng 1 beses, kaya natural na alam ni Sally na maghubad, ang pag-iwan ng hood at panty ay maaaring, Sally pulang mukha, hindi hinayaang magmadali si Lance, ang inisyatiba na maghubad ng damit, at pagkatapos ay humiga sa kama sa kanilang likuran. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang mga sapatos, at pagkatapos ay makikita mo na ang mga sapatos ay naalagaan. Tinawag nga ni Yana si Lance, ngunit si Lance ay nakatutok sa paggamot sa sipon kaya hindi niya narinig ang tawag at pinatahimik ito. Sa ngayon, sa bahay ni Elsa, nakalib ngayon si Elsa. Si Elsa ay nagbakasyon din ngayon, at bihirang maligayang makatanggap ng sulat ng pagtanggap mula sa Martial Arts Academy. Yan, kalimutan mo na, napakaraming tawag mo at hindi na sumasagot si Lance, dapat mong malaman na wala ng iba kundi ang pagnanasa lamang na mahalin mo siya. Ngayong napakaraming kaaway ni Lance, hindi ligtas na mahulog ang loob mo sa kanya, tumawag ang pamilya kagabi at hiniling na bumalik ka, 18 taong gulang ka na rin, at kailangan mo ng simulan upang makita kung makakalusot ka sa Renguo Vein. Kung hindi ka makalusot sa Ren at Zu Veins, sa buong buhay mo, ang iyong martial strength ay magiging 70 hanggang 80 antas lamang, at hindi mo maaabot ang totoong martial arts realm. Alam ko. Kung alam mo, bumalik ka sa pamilya mo ng maaga, 2 taon mo na akong sinundan dito. Baka sa mukha ni Yana ang kalungkutan. Tanong ni Yana, ate, magre-resign ka na rin ba? Nakatanggap ka na ng acceptance letter mula sa Martial Arts Academy, ano ang silbi ng pagiging pulis? Sinabi ni Elsa, oo, tiyak na magre-resign ako, ngunit may 1 buwan at kalahati pa bago ang bisperas ng bagong taon, magtatrabaho ako hanggang bisperas ng bagong taon, bukod pa, ang Dark Warrior ay isang kriminal na lumitaw noong ang panunungkulan ko, gusto ko siyang arestuhin bago ako magbitiw. Umuwi ka muna, Lance Damon, o, kalimutan mo na. Pero, sis, hindi ko kayang bitiwan. Ikaw tanga, ano ang hindi mo mabitawan, ikaw at si Lance, imposible na, ikaw ang ika-1000 anak na babae ng pamilya Shu, naayos na ito ng iyong pamilya ng kasal, ano ang magagawa mo kung ikaw hindi ko kayang bitawan, tsaka, puro wishful thinking ka lang tungkol kay Lance, why bother? Bumalik ka sa pamilya, kailangan mo ring magsumikap para mabuksan ang Renguo Vein, iyon ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Ate, I'll reconsider. I want to spend a few more days with Lance. Anyway, it's my first boyfriend. It's good to leave more memories for the future, kahit wishful thinking lang sa part ko. Hoy, kahit anong gusto mo. Si Yana ay tumawag muli, at hindi sumagot si Lance. Si Yana ay nasa napakahinang mood, ang kanyang mga araw kasama si Lance, hindi gaanong, upang hawakan ang kamatayan, 1 buwan lamang o higit pa bago ang taon, o marahil ilang araw lamang.
Pagkaalis ng lungsod ng London, malamang na siya ay nanalo, wag ka nang bumalik dito sa buhay niya, napakalaki ng mundo, baka hindi na tayo magkita. Sinaliksik at ginamo ni Lance ang malamig na sakit hanggang gabi. Sa buong araw na ito, hindi huminto si Lance ay nag-aagawan din ng oras. Kamusta? Tanong ni Sally, nakatulog siya ng 2 beses sa kama. Si Lance ay pinagpapawisan at umiling at bumaantong hininga, clueless. Sa ngayon, galit na galit ako sa akin sa pagiging in the first place, bakit hindi ako nag-aral ng medisina ng mas seryoso? Pag-aliw ni Sally, ayos lang, marami pa namang oras. Kung hindi mo magawa sa high school, bumalik ka kapag college ka na, siguradong magkokolehiyo ka rin, ayos lang. Kung mag-aaral ako sa parehong unibersidad na gaya mo. Natawa si Lance sa kanyang sarili, sa aking akademikong pagganap, kahit mandaya ako sa pagsusulit, ito ay isang junior college pa lang. Ang junior college ay junior college lang, nag-aaral din ako ng junior college. You're a top student? You're destined for a major university, stop it. Hindi ako nakikialam sa'yo. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, sa loob ng 2 buwan, aalis na ako, hindi na ako makapaghintay para sa entrance exam sa kolehiyo, paano ako makakapag-aral sa kolehiyo? Sige, miss, hayaan na natin itong ganito sa araw na ito, walang silbi ang minamadali ang ganitong bagay, wala rin silbi ang pagiging clueless. Inalis ni Lance ang karayom, umakyat si Sally, ang kanyang figure ay kasing ganda hanggat maaari, si Sally ay bumunot ng kanyang lakas ng loob at namula habang nagtanong, sa tingin mo ba ay may magandang figure ako? Tumawa si Lance at tumango, very good. Kalokohan. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Isinuot ni Sally ang kanyang damit, galit ang kanyang puso, kung mabuti, bakit hindi mo ako gusto, kung ito ay mabuti, kung gayon bakit hindi mo ako hayaang maging kasintahan. Si Lance ay naglakad pabalik sa kanyang silid, kinuha ang kanyang telepono, at nakakita ng maraming missed calls, mula umaga hanggang hapon, lahat mula kay Yana. Gustong tawagan muli ni Lance, ngunit, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sinabi nila ni Yana na mag-boyfriend at girlfriend sila, ngunit alam nilang dalawa na hindi talaga iyon boyfriend at girlfriend. Hindi sumagot si Lance buong araw, paano ipaliwanag? Medyo nalungkot si Lance habang naglalakad siya papunta sa balkonahe ng kanyang silid, umuulan sa labas. Marahil ay masyadong nakatutok si Lance, hindi man lang namalaya na umuulan na pala sa labas. Biglang nakita ni Lance ang isang batang babae sa harap ng bilya, wala siyang payong, basang-basa ang buong katawan, tila naliligaw siya, nakatayo doon at naliligaw. Nagulat si Lance, si Yana iyon. Nakita ni Lance si Yana na nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan, sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng kirot sa puso. Agad na tumalon si Lance pababang hagdanan at tumakbo patungo sa front door ng bilya. Sa sandaling ito, ngumiti si Yana sa kanyang puso at hinikayat ang kanyang sarili, kalimutan mo na ito, bumalik ka, hindi man lang niya sinasagot ang kanyang telepono, kaya paano kung nag-doorbell ako, bumalik ka. Gayunpaman, naramdaman ni Yana ang bigat sa kanyang mga paa, kung tutuusin, ito ang kanyang unang nobyo kahit papaano, nang walang kahit isang pag-amin para tapusin ito. Ito ay pag-iisip lamang. Yana. Biglang lumitaw ang katawan ni Lance sa bakod. Lance. Nakita ni Yana si Lance na lumabas at ngumiti. Lumipad si Lance sa harap ni Yana, ang kanyang damit ay basang-basa at ang kanyang buhok ay dumaikit sa kanyang mukha dahil sa ulan. Nakaramdam ng kirot sa puso si Lance habang nakatingin sa kanya at hindi sinasadyang niyakap siya. 270. Gaano ka katagal naghintay dito? 3 oras. Bakit hindi mo ay doorbell at tumayo sa labas ng front door sa ulan? I've been calling you so many times all day at hindi ka sumasagot, so what about ringing the doorbell, so I don't know if I should. Hindi ko sinasagot ang telepono buong araw dahil abala ako sa isang bagay na mahalaga, hindi dahil hindi ko sinasadya. Alam ko, dapat may dahilan. Ngumiti si Yana. Inilunsad ni Lance ang kanyang panloob na puwersa sa katawan ni Yana, sinisingaw at pinatuyo ang basang damit ni Yana. Hindi nagtagal, ang basang damit ni Yana ay sumangga at natuyo.
Pumasok ka sa loob. Sabi ni Lance. Hindi, gabi na. Bahagyang ngumiti si Yana. Medyo nakonsensya, sinabi ni Lance, kung gayon, mamayang gabi, ililibre kita ng hapunan. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Talaga. Pumunta ka. Umalis si Lance kasama si Yana sa kanyang sasakyan, at si Sally ay tumayo sa itaas ng bilya, pinapanood sina Lance at Yana na umalis, na nakatapak sa kanyang paa sa depresyon. Ngunit nang makita niya si Yana na nakatayo sa labas sa ulan, naramdaman din niya ang isang medyo malungkot, ngunit hindi na nalulumbay gaya ng dati, at nakahinga lang ng malalim. Sina Lance at Yana ay nagkaroon ng isang romantikong candlelight dinner, pagkatapos ay namili, at binilhan ni Yana si Lance ng bagong damit bilang regalo sa bagong taon. Binili rin siya ni Lance ng isang pares ng sapatos bilang isang regalo sa pagbabalik. Sa isang gabing ito, sa unang pagkakataon, si Lance ay hindi gaanong nakasama ni Yana, nagpunta sila sa playground, naglaro sa ice rink, sumakay sa Ferris wheel, at sumakay pa sa bangka sa ilog, isang gabi ng kasiyahan. Hanggang alas 11 ng gabi ay pinauwi ni Lance si Yana, nag-atubiling iwinagayway ni Yana ang kanyang kamay at tumingin sa kotse na umalis si Lance, palihim na sinabing, Lance, masaya ang gabing ito, bukas ako aalis, marahil, ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo sa buhay na ito. Lumabas si Elsa mula sa kanyang tahanan at sinabing, umalis na siya, ano ang kalokohan mo, pumasok ka sa loob. Pumasok si Yana sa bahay na medyo malungkot. Tanong ni Elsa, sinabi mo ba sa kanya na aalis ka bukas? Umiling si Yana, hindi. Ano? Espesyal na pinuntahan mo siya, hindi para magpaalam sa kanya. Ngayong gabi, nag-alok siya na ihatid ako sa isang candlelight dinner, sabay kaming namili, binigyan ko siya ng damit, binigyan niya ako ng sapatos, nag-ice skating din kami, sumakay kami sa Ferris wheel, at namamangka, at nang we're done, hinatid na niya ako pauwi. Oh, tonight, I'm really happy, so, I really can't say. Sinabi ni Elsa, nakapag-book na ako ng mga tiket para sa iyo, at hinihimok ka ng pamilya na magmadaling bumalik, kaya huwag kang manatili, ang pananatili dito ay walang kahulugan para sa iyo, ikaw at si Lance ay nag-iisip pagkatapos. Lahat, at walang hinaharap, kahit gaano kakasaya ngayong gabi, hindi nito mababago ang katotohanan. Tumango si Yana, naiintindihan ko, kaya aalis ako bukas. Si Lance ang nagmaneho ng sasakyan, hanggang sa pauwi, at bago niya namalayan, naglalaro siya hanggang alas 11, dapat ay alas 12 na siya nakauwi, at walang masyadong sasakyan sa kalsada. Si Lance ay nasa mabuting kalooban, ngayong gabi kasama si Yana na naglaro ng napakatagal, dalawang tao, talagang mayroong isang uri ng matamis na pakiramdam ng pakikipag-date. Ang pakiramdam na ito, si Lance ay biglang nakaramdam ng napakaganda, sa loob ay hindi maaaring makatulong ngunit isang maliit na likod. Kung sumuli siyang pinalabas niyan sa susunod, hindi man lang sigurado si Lance kung may lakas siyang tumanggi. Yana, ha? Hindi sinasadyang ngumiti si Lance, naaalala ang paggaod ngayong gabi. Noong panahong iyon, ang kanyang hitura sa tagsibol ay hindi kaaya-aya sa mata. Pagdating niya sa bahay, bukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Sally, dumiretso si Lance pataas sa balkonahe ng kwarto niya, at nakita niyang nakabukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Sally, at tumalikod siya sa balcony ng kwarto ni Sally. Si Sally ay nakasuot ng pijama, nakaupo sa kama, nakasandal ang kanyang likod sa ulo ng kama, tila siya ay natulala. Knock knock. Kinatok ni Lance ang salamin sa bintana ng balkonahe ng kwarto ni Sally. Nagulat si Sally at nakita si Lance sa labas, abala sa pagbangon sa kama at pagbubukas ng pinto ng balkonahe. Miss, bakit ang aga mo pa? Tanong ni Don Zimmer. Ngayon ka lang babalik? Sinabi ni Sally na nasasaktan siya sa pakikipaglaro kay Yana hanggang sa huli. Ay oo nga pala gabi na, bakit hindi ka na matulog? Si Sally ay hindi makatulog dati, ang kanyang isip ay napakagulo, iniisip kung saan nagpunta sina Lance at Yana upang maglaro, hindi ba sila babalik ngayong gabi upang makakuha ng isang silid at iba pa, sa sobrang gulo, hindi siya makatulog sa lahat. I don't want you to care, saan kayo nagpunta ni Yana para maglaro at bumalik ng gabing-gabi?
Tanong ni Sally, hindi maiwasang magmukhang magseselos. Naku, nag-dinner muna. Tapos nag-shopping sa mall, binilhan niya ako ng damit at binigyan ko rin siya ng isang pares ng sapatos, so it's even. Tapos nag-ice skating sa fairgrounds, sumakay ng kahit anong skywheel, tapos pumunta. Boating after that, and then nothing. Miss, it's so late and you're so chismoso. Matulog ka na. Napabuntong hininga si Sally at padebog na sinara ang pinto, kahit na matagal na siyang hindi sama-sama kay Lance at nagseselos. Umiling si Lance at tumawa, bumalik sa kanyang silid at naligo bago nakatulog. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, natulog si Lance at nagising, Linggo ngayon. Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, hindi ko alam kung hihilingin pa rin sa akin ni Yana na maglaro ngayon, ngunit kahapon, nagsaliksik ako kung paano gamutin ang sakit na sipon ng hindi nagtagumpay, kaya wala pa rin akong ideya kung ano ang gagawin ngayon. Kung anyayahan ako ni Yana na maglaro muli, lumabas tayo. Bumangon si Lance nang maisip niya ito, at kanina pa gustong umasa sa kama. Katatapos lang magsipilyo at maghugas ng mukha ni Lance nang tumunog ang kanyang telepono, at sa unang tingin, si Yana talaga ang tumatawag. Hehe, kaninang umaga tumatawag. Kinuha ito ni Lance. Hoy, Yana, ano na naman? Tanong ni Lance, kahit na parang naiinip si Lance, ngunit hindi talaga naiinip si Lance sa loob, gumising siya ng napakaaga para lang maghanda para sa isang sitwasyon kung saan siya maaaring lumabas anumang oras. Sa telepono, ngumiti si Yana, bumangon ka pa. I bet you haven't yet, it's the weekend, you boys love to sleep in, and you must be particular upset that I'm calling so early to wake you up. Fine, anong nangyayari ngayon? Tanong ni Lance sa mahinang tono. Lance, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na itinuturing na isang magandang bagay para sa iyo. Anong magandang bagay? It's kind of good for you that you can finally stop being annoyed by me. I've really been quite annoyed with you this past few days. Anong ibig mong sabihin? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Saglit na natahimik si Yana, at pagkatapos ng isang dosenang segundo, mapait na ngumiti si Yana, kung gusto mo, maghiwalay na tayo. Bagamat tinapos ni Yana ang salitang break up na may ngiti, walang laman ang kanyang puso, bagamat siya iyon. Nagnanais na damdamin, ngunit pagkatapos ng lahat, talagang nagustuhan niya si Lance. Break up. Nanginginig ang katawan ni Lance, at sa hindi malamang dahilan, may hindi masabi na lasa sa loob. Forget what they doing, keep on doing.